Kinomplito ko paninda ko, ma'am. Pero, na-expire lang yung iba. Ayan. Ito po yung comment ng isa nating kasari-sari store owners, no? Nag-comment po siya sa ating video na paano mapalago ang ating tindahan. Kung saan, binanggit ko po na isa sa mga paraan para mapalago yung ating negosyong sari-sari store business, dapat kumplito po ng stocks yung ating tindahan. Pero, ang comment ng ating kapatid, kinomplito ko paninda ko, ma'am. Pero na-expire lang yung iba. Ayan, bakit kaya kaibigan, no? Ano bang dapat nating gawin? Dapat ba talaga lahat ng mga produkto itinda natin sa ating tindahan? Hindi ba tayo malulugi? Ayan, kagaya ng comment ng isa nating kasari. Tara kaibigan, pag-usapan po natin ito. Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at kanegosyo partner, Ate JB. Ayan, so magandang topic na ating pag-usapan, no? Tungkol sa pagpapalago ng ating sari-sari store business. Alam niyo naman siguro kaibigan, palaging nagbibigay ng tips and advices si Ate JB kung paano talaga natin mapalago yung ating negosyong sari-sari store business, no? At isa sa mga paraan para po mapalago talaga natin yung ating negosyo is that dapat kumplito ng stocks, kumplito ng mga produkto yung ating tindahan. Pero bakit kaibigan, no? Nag-comment ang isa nating kasari. Ito ang comment niya. Shout out sa ating kapatid, kasari na si Sir Ken Ochea. Ito po ang sinabi ng ating kasari. Kinomplito ko paninda ko, ma'am, pero na-expire lang yung iba. Ayan kaibigan, ang saklap, ang sakit. Alam, makaka-relate siguro kayo kaibigan. Nung kita ko noon kaibigan, palagi akong na-expire ng mga produkto. Pero ngayon, wala na po. So bakit ba kaibigan? No? Ang hirap pag ma-expire tayo. Malulugi talaga tayo. Unting-unting malulugi yung ating negosyo. Hindi lang natin namamalayan. Unting-unting nalulugi dahil sa expired na mga produkto. Mawawalan pa tayo ng customer pag makabinta tayo ng expired product. Ayan, makita, ma-check, no, ma-notice ni customer na expired. Ayan, mawalan siya ng gana. Baka hindi siya bibili ulit sa iyong tindahan. At ang masaklap, baka ipagsabi ka pa sa iba no na, uy, wag kang bumili sa tindahan ni Ate JB, nagbibinta siya ng expired product. Mawawalan sa iyo ng tiwala ang iyong customers, ang iyong kapitbahay. Much worse rin ha? Baka magkasakit yung iyong mga customers. Kaya kaibigan, dapat maiwasan talaga yung pagtinda natin ng expired product dahil itong magpapalugi sa ating negosyo. Paano bang gawin? Bakit kaya na-expire ng produkto yung ating kapatid na si Sir Ken Ochea? Kaibigan, no? Sinabi ko po, no, palagi ko sinasabi na dapat kumplito ng stocks yung ating tindahan. So as much as possible, wag natin patulugin yung ating pera. Pag may pera tayo, bili natin ang mga produkto. Pero, kaibigan, ito ha, mahalaga ito, makinig kayo ng mabuti. Pag ang isang produkto, hindi talaga totally fast moving, hindi mabintang-binta sa iyong tindahan, kaunti lang yan naghanap or wala talaga naghanap, mas okay kaibigan, okay talaga na kaunti lang yung ating itinda. 2 peraso, 1 peraso. Huwag tayong mag-stocks ng mga produkto ng maramihan kung hindi talaga fast moving. Lalo na yung mga madaling ma-expire. O, di ba? Katulad yung sa aking tindahan, kaibigan, yung mga pansahog sa salad, kahit ito mga kaibigan, kahit ito pangsahog pangsahog sa spaghetti, cheese, di ba? Hindi ito fast moving talaga, maliban na lang kung Pasko, New Year, may mga birthday, hindi talaga siya totally fast moving. Kaya, maximum na stocks ko nito, 3 piraso. Minsan 2. Ngayon, 1 na lang, no? Kasi naubos nung pagpasko at New Year. Kaibigan, ang produkto, pag hindi talaga fast moving, kaunti lang ang naghahanap, kaunti lang ating itinda. Hindi ko sasabihin na huwag kang magtinda ng mga produktong hindi fast moving. Magtinda ka pa rin kahit kasi nga, may maghahanap pa rin, no? 1, 2, sa isang linggo, sa isang buwan, kaunti lang. Kaya, dapat may stocks ka. Wag naman kaibigan, may nakita akong video, isa kong kasari, nagsabi siya, hindi talaga siya magtinda ng mga produktong hindi fast moving. Yung hindi mabinta kasi mabutan siya na expiration date, matingga ang puhunan niya. Totoo naman yun. Pero kaibigan, sayang pag may maghanap. Kaya magtinda pa rin tayo ng mga produktong hindi fast moving, hindi mabinta, pero kaunti lang, hanggang 3 piraso, 2 piraso. No? Kasi malulugi rin ang yung negosyo pag may maghanap tapos wala kang ibigay, mawawalan ka rin ng customer.
No, kadalasan kaibigan, pag may maghanap yung customer, Ate GB, pabili ng cheese. O hindi fast moving ang cheese sa tindahan ko. Tapos, meron ako, o di ba? So, okay na yon. Kung wala akong cheese kasi hindi ako nagtinda kasi hindi fast moving, sayang! Baka hindi lang cheese ang kanyang bibilhin. Baka, sana bibili siya, kunwari kung bibili siya ng cheese kasi magluluto siya ng spaghetti, baka bibili rin siya ng spaghetti sauce, bibili rin siya ng mantika, ayan, bibili siya ng onions, ng garlic, o diba, dahil magluluto siya ng spaghetti, hindi lang isang piraso, hindi lang isang produkto ang bibili niya. Ngayon, kung wala ka ng produktong ito kasi hindi ka nagtitinda, kasi nga hindi fast moving, hindi lang isa ang mawawalan sa iyo, no? Hindi lang isa ang produkto ang kikita ka sana kung meron ka lang stocks. Kasi kadalasan, hindi lang isa yung binibili ng ating customer. O, di ba? Katulad kaibigan sa tindahan namin, nagtitinda ako ng Primera Light liquor, hard liquor. Katulad yung ng mga Emperador Light, Primera Light. Kung noon kaibigan, hindi talaga ako nagtitinda. No, kasi nga walang naghanap. Pero nagtry ako. Last year lang, nagtry ako. Malapit na Pasko at saka New Year. Ayan, may naghanap. Kaya, nung Pasko, may naghanap. Nagtinda pa rin ako. Bumili ako, nag-order ako kay grocery, kaunti lang. At hindi lang yun ang aking nabinta, ha? Pagkatapos bumili ng Primera Light, bumili ng pang-cheeser, bumili ng soft drinks, bumili ng yellow. O, diba? Kung wala sana akong Primera Light, hindi ako mabinta ng yellow, ng soft drinks. O, diba? Kaya, kaibigan, magtinda pa rin tayo. Pero, huwag nating damihan. Kaya siguro nabutan na expiration date yung ating kapatid kasi dinamihan niya ang pagtinda ng mga produkto kahit kaunti lang ang naghahanap. Kaibigan, hindi ito maganda. Kumpletuhin natin, maganda ito, pero pag malapit, yung malapit lang expiration date katulad ng mga karne, malapit lang yun ma-expire katulad ng itlog. Pero most of the time, fast moving naman lang itlog, no? So wala tayong problema dyan. Yun talaga mga produkto na mabilis ma-expire, hindi pa siya fast moving, mabilis pa ma-expire. Kahit pa matagal ma-expire, kung talagang walang maghanap, ay kaunti lang yung ating itinda para hindi tayo maging katulad no sa ating kasari na si Ken Ochia. So, Sir Ken Ochia, sayang ang mga paninda nyo po, na-expire lang yung iba. So, sana sir, kung kayo po ay mag-grocery ulit, minumungkahay ko pa rin po, I'm advising nyo na magtinda ka pa rin ng mga produkto, yung na-expire mo na produkto, magtinda ka pa rin. Pero this time, isa, dalawa, maximum 3 lang ang iyong stock. Huwag nang lalagpas sa 3. At kung malapit na ma-expire, pwede mo itong ibinta sa murang halaga. Sabihin mo sa iyong mga customers na meron kang paninda na ganitong produkto, mura lang, or ilagay mo ito sa harapan ng iyong tindahan. Yung mga produkto na mabilis ma-expire, yung produkto na kaunti lang yung naghanap, yung mga produkto na hindi talaga masyadong kilala sa place nyo, ilagay nyo po sa harap ng yung tindahan para makita ng yung mga customers, no? Yung mga produkto ko kaibigan na medyo hindi kilala, nilalagay ko sa harap ng tindahan. O sabi ng iba, "Uy, TGB, nagtitinda ka pala ng Del Monte Fit and Right." Ayan, bili ko. Hindi ko alam, Ate GB, nagtitinda ka. So, thank you, Ate GB. Nilagay mo sa harap. Ngayon, alam ko, nagtitinda ka pala ng Fit and Right, di ba? Yung mga produkto na hindi fast moving, kaunti lang yung maghanap, ilagay mo sa harap na yung tindahan para maging mabinta ito, para marami ang bumili nito, makilala ng mga kapitbahay mo, makilala na yung customer. Again, kaibigan na, kumplituhin pa rin natin. Kumplituhin pa rin natin yung ating tindahan kasi isa ito sa mga paraan para talaga lalong lumago yung ating negosyo. Pero pag hindi fast moving, hindi talagang mabintang-mabinta, huwag nating damihan yung pag-stocks para hindi po tayo maabutan na expiration date at para hindi talaga tuloy ang malugi yung ating sari-sari store business. So, Sir Ken Ochia, huwag kang magbahala, charge to experience. Now, alam mo na kung ano yung mga mabintang produkto at hindi talaga mabintang produkto sa place nyo. Pag mabinta talagang produkto, maraming naghanap, damihan nyo, Sir Ken. Pag kaunti lang naghanap or wala talaga naghanap, as of now, Sir Ken, kaunti lang yung ibinta mo, stock mo, ha? Para hindi ito mangyari ulit. Kasi pag palaging ma-expirean tayo ng produkto, ay hindi lang natin mamamalayan. Unti-unting malulugi yung ating negosyo, unting-unting mawawala yung negosyo na ating pinaghirapan na simulan. Kaya, pag hindi fast moving, again, kaunti lang stocks. At kahit nakasale, kahit 10 plus 1, kahit 5 plus 1, kahit buy one, take one, pag hindi fast moving, walang maghanap at hindi mo rin gagamitin, wag mo na lang sigurong bilhin. Kung bumili lang 1, 2, 3, ha? Kahit naka-sale pa, kahit naka-promo,
Kasi talaga malulugi ang negosyo pag ikaw lang palaging gumagamit dahil ma-expire pag hindi mo gamitin. Okay? Again, thank you so much kaibigan at syempre pati sa iyo no, Sir Ken Ochia, salamat sa iyong comment. Marami po kayong natutulungan. Marami tayong natutulungan sa iyong comment. Kaya kayo kaibigan, pag meron kayong mga gustong pag-usapan natin, especially mga questions regarding negosyo, especially sa store business, huwag kayong maghiya. Mag-comment kayo sa mga videos ko, babasahin natin ito, okay? Or mag-message kayo directly kay Ate GB sa aking Facebook, Josinet Briones. Ilalagay ko yung link na aking Facebook sa ibaba. Mga katanungan nyo tungkol sa negosyo, kahit personal matters, pag-usapan natin, love matters, pag-usapan natin. Again, Sir Ken Ochia, don't worry ha. Huwag kayong ma-worry, makakabawi rin po kayo. Okay? Again, thank you so much kaibigan. Tinapos nyo po hanggang yung aking video. Lagi lang nating tandaan, hindi imposible, hindi mahirap na masinsang buhay natin. Basta ba, masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And of course, we have God in our life. No? Makakatuloy ito kaibigan para umasinso ang buhay natin. Dapat nasa buhay natin, nasa puso natin ang Panginoon. Okay? Again, thank you so much sa inyong pagmamahal. I also love you guys. Aasinso tayong lahat, claim it. Okay, thank you so much. God bless.